basketball. Ipakita mo yung usay mo sa hardcore. Come on everybody, show me some moves. Ito kalaro ng bawat Pilipino. Hey, come on everybody sa hardcore. 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 Yo, what up? Ito po muli yung lingkod, Kalbong Bordado, para sa isang Gilas update. Yon ang ating i-review ngayon. Ang nare-react ay nagmula pa kay Ballers PH. Yan, idol natin yan. Subscribe kayo dyan, click yung notification bell para update kayo sa mga sports happenings at syempre sa kwentong Gilas. Yan. At syempre, subscribe na rin kayo sa akin para ma-reach natin ang 10K. Wala masamang mga harap, mga idol. Ma-reach ko ng 10K, masaya na ako. Ayan. Sabay-sabay natin itong review at bigyan ng komento. Yeah! Chong, marami tayong updates patungkol sa Gilas Pilipinas. Gilas Pilipinas, hindi nakaiwas sa China. Gilas Pilipinas, may pag-asa pa bang makuha ang gintong medalya? Kagabi nga mga Chong, ay nakuha ng Gilas Pilipinas ang kanilang kauna-unahang pagkatalo sa kupunan ni Randy Hollis Jefferson na Team Jordan. At ngayon nga, na nabahiran na sila ng unang talo, ay maraming Gilas fans ang nagtatanong, may pag-asa pa ba ang Gilas Pilipinas para sa gintong medalya? May pag-asa pa. May pag-asa pa yan. Kailangan lang malusutan nila yung kalaban nila na Qatar tapos yung Iran. Kayang-kaya ng Pilipinas yan. Tiwala lang. Ngayong Asian Games, ang sagot nga dyan mga Chong, may pag-asa pa ang Gilas para sa gintong medalya. Medyo mahihirapan nga lang sila dahil matadagdagan yung kanilang laro. Wala nga silang magiging pahinga dahil bukas na nga nila makakaharap ang bansang Qatar para sa knockout stage. Hindi nga rin basta-basta itong Qatar dahil pinahirapan nga nila ang isa sa malakas na kupunan sa Asia na Korea. Kaya hindi nila po pwedeng i-underestimate ang bansang Qatar. Sakaling ang matalo ng Gilas Pilipinas, ang bansang Qatar ay mag-a-advance nga sila sa quarterfinals kung saan nakaabang naman ang bansang Iran. Alam naman nating lahat mga Chong na ang Iran ang isa sa malakas na kupunan sa Asia. Pero iba na nga ang sitwasyon ngayon at masasabi natin kayang sumabay. Oo, noon yung Iran, napakalakas ng Iran. Yung kalakasan mo ni Haddadi yan. Si Haddadi yung isang player na nakapaglaro sa NBA. Sobrang lakas nyo noon, sobrang dominante nun sa ilalim. 7-2 ata yung height, naglaro sa Memphis Grizzlies yan eh. Ayan, kaya sila yung number 1 team talaga noon. Napakalakas yung kalakasan pa ni Prime Haddadi yan. Ang hirap pigilan yan. Pero ngayon, di ba na yung sitwasyon? May dada siya dati. Pinas sa bansang Iran. Wala na nga yung pinaka nagpapahirap sa Gilas Pilipinas nitong mga nakalipas na taon na si Ahmed Haddadi matapos nitong mag-retire sa kanilang national team. Puro mga batang players nga ang naka-line up ngayon sa Iran dahil nasa phase nga sila ngayon ng transition ng kanilang mga players. Wala na yung mga veterano at pinaghahandaan na nga nila ang kanilang future. At sa kasalukuyang lineup ng Iran ay masasabi nating kaya na sumabay ng Gilas Pilipinas. Pero hindi nga ibig sabihin na kayang sumabay ng Gilas ay matatalo na nila ang Iran. Depende pa nga rin yan sa magiging Depende pa rin sa ng ating Depende pa rin sa performance. Pero may tiwala ako sa Gilas, kaya na nila yan. Kayang-kaya ng Gilas. Tiwala lang. national team. Dahil kahit bago yung mga players ng Iran, ay deadly pa nga rin ang mga ito. Kaya hindi po pwedeng magpakakampante ang ating national team. At kung titignan naman natin yung mga naging performance ng Gilas Pilipinas sa kanilang nakalipas na 3 laro, ay masasabi nating kulang na kulang pa talaga ang kanilang ipinapakita. Na-expose nga yung Gilas kontra sa Jordan kung saan
ay butas nga ang kanilang depensa pagdating kay Junmar Fajardo. At ang isa pa sa malaking problema ng Gilas ay kulang na kulang nga sila sa outside shooting percentage. Hirap na hirap nga yung Gilas na sumabay sa 3-point area. At yan nga ang isa sa dahilan kung bakit natalo sila kontra sa Jordan. At kung magagawan nga ng paraan ni Coach Tim Cone ang kanilang problema pagdating sa outside shooting, ay malaki ang tsansa na makakakuha tayo ng medalya o kaya naman gold medal kung maganda lang talaga yung kanilang ipapakitang performance. Sa ngayon ay buhay pa naman ang pag-asa ng Gilas para sa gintong medalya. Medyo mahihirapan nga lang sila dahil wala silang magiging pahinga at hindi rin basta-basta yung mga makakaharap nila dyan. Sa kabilang banda, Gilas Pilipinas hindi nakaiwas sa China. Matapos ngang matalo ng Gilas Pilipinas kontra sa Jordan kagabi, ay marami ang nagsasabi na napaganda pa raw para sa ating national team na natalo dahil nakaiwas tayo sa China. Maging ako ay napaniwala dyan mga chong dahil naglabas nga ng article yung Spin.ph na Japan yung makakatapat ng Gilas. So hindi pala 100% accurate yung balita na yun. Kumbaga hindi pala ganun ka-accurate yun na Japan ang makakatapat Sa semifinals. Pero binago nga nila yan at luminaw na ngayon na China talaga ang makakatapat ng Gilas sakaling makapasok sila sa semifinal round. Clarification nga lang mga chong, dahil nga sa pagkakatalo ng Gilas Pilipinas kontra sa Jordan kagabi ay hindi nga nakaiwas yung Gilas Pilipinas sa bansang China. Parang ano yan, World War sa court, di ba? World War, ang umibigyan ko ng pamagat yung laban ng Pilipinas tsaka ng China, World War ang lalagay kong title niyan. Laban ng Gilas Pilipinas ang Qatar sa knockout stage. Bansang Iran naman pagdating sa quarterfinals at pagpasok ng semis ay isa sa China o Korea ang makakatapat ng Gilas Pilipinas. Kaya naman, hindi nga magiging madali para sa ating national team ang Asian Games dahil mabigat nga ang kanilang makakaharap. Talagang dadaan nga sila sa butas ng karayom dahil una nilang makakaharap yung Iran sa quarterfinals na isa sa pinakamalakas na koponan sa Asia at sa semis ay sa pagitan ng Korea o China. Kahit sino nga ang makatapat dyan ng Gilas ay hindi magiging madali para sa ating national team. Kasi solid ang host China eh. Home court advantage yan eh. Sa ipinapakitang performance ng Gilas Pilipinas ay mahihirapan talaga sila na makuha ang gintong medalya. Pero tingnan na lang natin, bilog ang bola at anong adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cone. So yun, tapos na. Maraming salamat Idol Ballers PH yun sa napakalupit na content. Yun, di pala sure na 100% makakalaban ng Japan. Hindi pa lang China ang makalaban na kung sakasakali makuha sila ng semis. Pero yun, post muna natin ng commercial. Yun, kung saan man, sana makarating sila kahit hanggang lang top 4 lang. Para sa akin, okay na yun. Achievement pa rin yun kasi at least di pa rin nawawala sa listahan ng pinakamalakas na team sa Asia, ang Philippines, di ba? Achievement pa rin yun. Kung basta makapasok ka sa top 4, kahit bronze, okay lang. Okay yan sa akin yun. Kasi alam naman natin na yung team na yan ng Gilas na binuo na yan, mabilis ang bulang yan. Hindi yan talaga solid na binuo at magkakasama ng mga tagal. Binuo lang yan para sa Asian Games. Ibang lineup nung sa World Cup, tapos sa Asian Games iba rin. Yun. Depende ka sa availability ng mga player. Kung available pa rin yung mga player sa noon sa World Cup, pwede sila yung sumalang dyan, mas malakas yung kasi bukod sa may mga malaki doon, tsaka mayroon NBA player, kumbaga kapa na nila kahit paano yung mga kampi nila, di ba?
At yun, maraming salamat. Subscribe kayo kay Idol Ballers PH. Click yung notification bell para update kayo sa mga sports happening, especially ang kwentong Gilas. At syempre, subscribe din kayo sa akin mga idol, mga kabokal. Subscribe kayo sa akin para update kayo sa mga ganitong uri ng reaction at review. Yun, maraming salamat. God bless. Ingat mga kabokal. Yeah!